Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. Ka-vibes, ang atin pong story for today is a letter from DJ Alex. Magandang hapon sa inyong lahat, ka-vibes. Ako nga pala ang diamante ng radio, DJ Alex. Excited na ba kayong marinig ang kwento ko? Kwento rin ito ng journey ko kung paano ako naging disc jockey. Kumuha ako ng kursong Bachelor of Science in Journalism. Nung una, hindi sang-ayon ang tatay ko dahil mas gusto niya na kumuha ako ng kursong engineering. Nung third year college ako, gusto kong mag-working student kaya nag-apply ako sa isang fast food para makatulong na rin sa panggastos ko sa pag-araw-araw or sa pag-aaral. Pagtapos ko mag-apply, napagplanuhan lang namin ng mga kabarkada ko na pumunta sa isang radio station para bisitahin ang iniidolo naming DJ. Sakto ang dating namin dahil nagpapa-audition sila para sa mga student jock kaya hindi na kami nagdalawang isip subukan. Isang araw may tumawag sa akin. Akala ko nga yung fast food na in-applyan ko, Kathy. Yung pala, mas magandang opportunity ang dumating sa akin. 4 kaming magbabarkada noon at ako lang ang maswerteng napili. Tumawag sa akin ang station manager ng radio at hindi ko inaasahan yun na pala ang simula ng career ko as a DJ. As time passed by, hindi naging madali sa akin ang lahat pero kinaya ko lagi. Lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na ito yung gusto kong gawin. At kaya ko tong maabot basta mahal ko ang trabaho ko. Marami akong nakilala at dumarami na rin ang nakakakilala sa akin lalo na sa social media. Mahilig kasi ako mag-share ng achievements at daily life ko sa mga social media accounts ko, Kathy. Pero parang sa pag-share ko ng mga bagay na sa mga tao, doon ako hinuhusgahan. Abangan nyo na po ang pagpapatuloy ng story ni DJ Alex na live niya na pong ikukwento sa atin after this beautiful song from Sharon Cuneta, requested also by our guest DJ Alex. And this time, ka-vibes, makakasama na po natin ang magkukwento mismo ng kanyang story, ang kanyang pinagdaanan paano nakamit ang isang napakagaling na pagiging isang DJ. Bituing walang ningning. Let's all welcome DJ Alex Baltasar. Oy, good afternoon. Layog ng boses kapag nagkikwento sa radyo. Sige, yan. Mahinahon. Oo, unang-una, you requested the song, Bituing Walang Ningning. Doon natin simulan. Gulat sila. Sabi nila, ano bang meron? Shooting, teleserye? Medyo. Kasi alam mo, kung meron akong paniniwala talaga sa buhay, it's that we should romanticize our life. 'Di ba? Kailangan tayo i-romanticize natin, i-cherish natin yung mga mahalagang episodes ng life natin. Exactly. Even the ones na medyo hindi maganda, yung medyo tagilid, i-consider mo siya as parang conflict sa buhay mo. Kumbaga sa rising action, di ba may parts of the story. Ang conflict ang nagpapaganda sa isang buhay, sa isang istorya. Exactly. Kasi kung hindi, boring eh. Yes. Kanina, sinimulan natin yung story. Ikaw pala dapat, bago ka maging DJ, kukunin mong course. You're a graduate of journalism, right? Yes. Pero dapat magiging engineer ka. Kwento mo naman sa amin, DJ Alex. Ano ba yung journey mo bago ka naging isang DJ? Oo, alam mo, ang ganda niyan kasi ako ay taga Bulacan. Sa Malolo, so kaway-kaway kami daw ang numero 1. Hindi ko Ay. alam kung saan. Kung sa kagandaan ba to, sa mga paggawa ng project, sa Congrats. school. Congrats sa atin mga taga Bulacan, pero ako'y taga Bulacan. So ang sabi ko noon, ang aim ko talaga is to be able to study in America. Hindi, Ay, joke. taray. Hindi, to be able to study sa sa Manila. Kasi alam mo yung biruan man sa aming mga magkakaibigan, pero I always tell them, gusto ko na mapalibutan ako ng mga tao na ang taas din ng pangarap. I'm not saying na yung mga tao na nasa probinsya, 'di ba, mababa ang pangarap natin, pero ako gusto ko lang na ma-expose na agad yung sarili
sarili ko doon sa hardships, 'di ba? Yung pagiging independent. Yun kasi yung difference Yes. ng pag-aaral sa mas malayong lugar, which is nga dito sa Maynila versus yung sa probinsya. Syempre mas napapaaga yung pagkakahiwalay mo sa magulang mo. Plus ito talaga yung bottom line. Gusto ko ng mga gwapo. Yung mga anak mayaman. Kaya mas pinili mo Ganon. talaga mag-aral dito sa Manila. Nung nandito ka sa Manila, so paano yun? Uwian ka ba? Bulacan to this is school mo? Or There was a time na ako ay nag-uwian. Pero nung una kasi noon, lola ko nagpaaral. Okay. May mga rumors nga sinasabi na may nagpaaral daw sa Wala pa po. Wala po. May nagpaaral sa Estudyante akin. ka ba nun? Lola ko. Okay. Oo. Patawarin nyo naman muna ako. Estudyante pa lang ako noon. Hindi pa pwede. Inaano nyo sa akin. Pero Antayin nila yun. antayin nyo. Oo, antayin niyo yung kwento ni DJ Oo. Alex. Going So, there. Yun na Okay. nga, si aking lola, pinag-aral ako doon. Sa UST kasi, so medyo mahal talaga yung tuition namin, di ba? Sa halip na ipangkain na lang, pambayad ng bahay, doon pa napunta. Pero sabi nila, sige, we'll push it. Pero ang sabi ng tatay ko noon, alam mo, huwag kang kukuha ng mga mascom na yan. Bakit pa? Kasi, drama talaga yung sabi niya. Kasi, alam mo, kapag graduate ka dyan, ilan ba kayong graduate dyan sa course na yan? Ang dami-dami nyo. Libo-libo. Ilan lang ba yung trabaho sa mga radio station, TV station na yan? Pero ito yung gusto ko sabi ko sa kanya. Okay. So parang ako, 'di ba? Nung nakarating ako sa college, nasunod pa rin naman ang gusto ko. Hindi ako nag-civil engineering. Pero ngayon medyo Dapat, di ba? medyo parang may regret na ako. Mukhang totoo yung sinasabi ng tatay ko, yayaman ka talaga pag engineer. Sana nagtayo akong construction firm. Pero pwede naman, Pwede diba? naman. Pwede pa naman i-pursue yan. Di pa huli. Pwede pa rin naman yan. Pero ako, gusto ko na itong ginagawa ko. And so, yun na nga. Okay. Nung third year college ako, nag-thesis kami noon. Ayoko nang mag-aral noon kasi nga, gusto ko talaga i-pursue yung radyo. Okay. So, ang nangyari, medyo, alam mo yun, nagkukulang na kami sa pondo. Ayoko naman ding umuwi ako. So, ang sabi ng lola ko, may hirapan ka kasi pag nag-uwian ka. O sige, sabi ko, para magtulungan tayo. Mag-work na ako. So, naganap ako nun sa fast food. Alam mo yung mayaman kong kabarkada nun. Sabi niya sa akin, sasamahan kita, friend. Sabi ko, bakit yaman-yaman mo naman? For experience. Saka gusto kita kasama because we're friends. So, sabi ko, okay, sure. So, apply kami dito sa, saan nga ba to? Doon sa letter M. Okay. Na color red, na clown. So yun, sabi sa amin, pwede naman na kayo mag-start, kaso wala kayong hairnet na dala. So bukas na talaga? lang kayo Kailangan mag-start. ganun. May hairnet Di ba pagbaguhan yung mga nakaputi, yung wala Yes, pang yes. costume, Oo. uniform pala. Oo. Wala pa kami uniform, hindi pa tatakan yung mga t-shirt. So, naka-white lang kami. Wala kami hairnet. Sabi ko, pwede naman sa Isitan naman to bibili na lang po kami. Hindi Okay. na, wag na. And then, parang nung araw na yon, tumawag sa akin yung station manager. Oo, ng isang radio station. Ano yun? May application ka ba doon? Ano kasi doon, prior doon, nag-student DJ na talaga ako sa kanila. Okay. Oo, tapos yun nga, tumawag sila, Alex, gusto mo mag-regular DJ ka na dito sa amin? Gusto ko. Alam mo magkano lang sahod nun? 6,000 per month. So, mababa pa, pero... Oo, go na go ako Uy, pero dyan. kasi nung time na yun, medyo malaki-laki na rin. Considered, At pwede the na. time, 2016, mga ganon. Para sa isang single, starting. Estudyante, Estudyante, diba? diba? Tsaka Oo. sa akin, money didn't matter. Although, syempre, it mattered pala dahil nga, yun nga, kailangan ko siya. Pero what I mean to say is that it didn't matter. Kahit nga offera nila ako ng libre noon. Okay na eh. Tatanggapin ko Kasi yun. experience. Plus yung fast food sana, di ba? Oo. Kung kailangan ko talaga ng pera. Pero for experience, kasi alam mo, dyan sa stasyon ko na yan naranasan na mag-interview ng isang Michael Bolton, mag-interview ng isang Stephen Bishop na It Might Be You. Kaya ngayon ang background music ko So alam mo yung mga time na yun na kahit na 6K lang ang bayad sa'yo, pero yung marinig mo yung mga papuri sa kanila. Hindi naman dahil gusto ko lumaki yung ulo ko. Pero syempre, tao tayo. Minsan, ang sarap lang din nung gano'n na natutulungan kasi tayo nun to, mo yun, be motivated. Diba? So, ibig sabihin, during the time na sabi mo, doon ka dapat sa fast food, it means to say na right timing, yung pagtawag. So, you are meant to do dun sa station na yon. Siguro, yun ang Diba? sabi sa akin ng If you will tadhana. analyze, oo. So, papaano? So, diretso ka na,
doon sa pagiging agad-agad, DJ agad. Oo. Talagang sumalang ka kagad. Cost-cutting din naman kasi Oo. ng time. Kasi diba, the usual kasi like Pretty Boy Tonyo yesterday, we started like magta-time check ka lang. Oo. Ikaw ba, nagdumaan ka pa ba sa ganung Hindi na. process? O daragang diretso DJ salang? na agad. Wow, Kaya iba talaga parang- ang Alex Baltazar. Di naman diba? masyado. Sabi ko nga, cost-cutting lang ho nung time na yun. Pero alam mo yun, ano din kasi, minsan pag binigay mo rin yung puso mo para sa isang Exactly. kumpanya, kung magaling at maayos sa management, parang ibabalik din nila sa'yo yung ganung amor. And ako, that's what I really appreciate. Sa lahat naman ng pinagdaanan ko, kahit sa dito, Aha. grabe din talaga yung pagmamahal. Pag nakikita nilang, alam mo yun, ibubuhos mo lahat, ibubuhos din naman nila talaga sa'yo pabalik. Anong pakiramdam nung ikaw ay pinagkatiwalaan na ng first station mo, ng management na DJ ka right away, interviewin mo to mga international artists na to. Diba kumbaga, na-win mo agad yung trust nila. Yeah. Anong feeling na parang, oh my God, at my age, eto estudyante ako, eto na yung level ng trust sa akin ng company. Masarap talaga. Although may mga consequences yan kasi na-compromise. Let's say yung aking ACADS at the time. Nagtitesis kami noon. Ang Okay. professor ko pa nga noon, si Ian Esguerra. Oo, yung mga prop ko yan sa UST. Pero alam mo yun, parang okay, ito gusto ko to Sinabihan na nga ako ng thesis advisor ko noon. Sabi niya, alam mo, mamili ka. Kasi hindi pwedeng, alam mo yon, Siyempre yung magtatrabaho oras, ka, oo. tapos nagtitesis, di kita pag-graduatein. So, iyak-iyak ako noon. Pero buti na lang din, nagka-align din yung stars and it led me here. Diba? Ilang years ka nagstay doon sa that's your first station and that's Oo. first station and then may First. nilipatan ka ba after that? O yung bus, Yun yun. taga-ticket. Dahil ko lang, But the same station din ba sila? I mean, yung Magkaiba bus, yun. Magkaiba. So iba tong station na to na una. O yung bus na umaandar na Yeah, nagbo-broadcast. that's the second one. Second ko yun. Okay. Tapos doon na rin ako nakapasok na parang, oy, magno-newscast ako. English yun. Oo. So sabi ko, oy, pwede pala. Nag-start actually ako as Englishera. Kaya pala ganyan ka magsalita. Ganun. You're tuned in to 92.3 Ay, taray. FM Radio Manila. How's your day going? Mga Ay, ganun. mga ganon. Wow. Pero alam mo, na-realize ko, Kathy, is mas challenging pala na magtrabaho ng Tagalog. Yung masa, yung Not target because mo I audience. was, brought up in the US. Ay, hindi dahil doon. Pero ang hirap kasi magbitiw ng jokes. Iba ang talino ng mga tagapakinig sa kagaya ng stasyon na to. Hindi lang sila basta, ay, ang ganda ng diction, ang ganda mag-English. And dami kasi sa ating mga Pilipino, nakarinig lang tayo ng slang, galing na tayo. Exactly. Kaya nga uso ang smart shaming, di ba? Yung narinig lang, umu-order sa Starbucks, di ba? Sasabihin, one American, parang, arte naman Arte ito. magsalita, Oo, diba? kasi ganun nga yung tingin natin Oo. So, how long doon sa first station mo nagtagal ka? Oo, nagtagal din How ako. long? First station ko mga, ilan nga ba? 2? Oo, 2 years. Magto-2 din. And then napunta ka dito sa bus. So, how long did you stay naman dito sa bus? Matagal din. Tagal parang mga 4, mga ganon. 4 years. Anong naisip mo? Maglalas ka na ba doon sa station na yon na parang, or you want something more pa, na parang, teka lang, hindi pa dito to hindi pa matatapos dito tong gusto ko mangyari sa life ko. Dumating ka ba sa point na gano'n na, teka lang, mayroon pa akong gusto mangyari? Oh yes, of course. When you're young, open ka naman din talaga to all the changes that might come your way. Kumbaga parang inevitable na darating yan. Inevitable. Hindi, parang kumbaga darating yan, i-anticipate mo talaga yan. Although at the time, of course, I loved my job so much na iniisip ko noon, what would my life be like kung wala na yung ganito? Kasi there was a time, iniwan ko talaga yung radio. Dahil nakahanap ako ng voice-over job. Alam mo, doon ako kumita talaga ng mga 100,000 per month. Oh. Ang taray, Nakainggit diba? pa. Noon time na yon. So, ang 6 ginagawa digit. ko, alam So, mo yun, hindi yung ka ba ginagawa ko. Oh. Ano lang ako, bibigyan mo ako script. Okay. Ikaw yung YouTube manager na Indiano, Amerikano. Tapos nalagay ko lang, hey guys, welcome to my YouTube channel. Mga ganun-ganun lang. Oh. Tapos may iba-ibang niche yun. Meron tungkol sa sasakyan, Oo. may mga So, istorya. iba-iba. O parang ganyan din, letter reading, pero mga Englishero yung mga Ang nakikinig taray. sa YouTube. Kasi syempre, international yung target. Oo. Kaso, Oo. dumating ang artificial intelligence. So, eto na. Yung 5 kliyente kong binabayaran ako ng 30, 25 each. I-times mo na lang yung sa 5, di ba? Mga 150, 125. Zero the next month. Until wala na. Sabi ko, hala,
hindi ako masaya. Tapos alam mo, kahit na nung time na kumikita naman ako medyo malaki-laki, hinahanap ko pa rin talaga yung radyo. Kasi yun na yung, kumbaga, nasimulan mo na. Hindi Nandun ako- na yung passion mo. Hindi ako proud sa ginagawa ko nun. Kahit na okay, afford ko na yan. Afford namin Kahit na ang mag-grocery. laki-laki nung ibinibigay na amount. Pero diba? parang iba pa rin na pakiramdam ko, hindi ako proud. Alam mo, there was a time, first time mag-Boracay ng family namin. Syempre, nung time na may pambora na kami, di ba? Buong family. Nilibre ko, pati lola ko, pamasahe. Hotel hindi na, pero nag 5-star kami Okay. noon. Eksena, pagdating namin doon, may nakilala akong guy. Ay, ito na yung habit yung walang ningning. Di ba, nakilala lang akong guy doon sa bar, doon sa Okay. tapat. Okay naman, wholesome naman, kasi nagmano pa nga sa nanay ko sa bar, imagine. Kasi ganun kami tatlo. Okay. Dahil nga tatlo lang kami sama-sama, all girls. So, close kami in the talaga, family. diba? Very close. So, Oo. nakikita niya kami nakikipagmingga. Hi, what's your name? I'm from Canada. Will. Kapangalan pa talaga ng tatay ko. Baka lokohin mo rin kami. Pero love ko yung tatay ko. Pero yun nga, Will yung kanyang name. And then parang ito si Will, tinatanong niya, so, what do you do? How do you earn money? Ganyan-ganyan. Kasi kinikwento ko nga sa Aha. kanya, laking kinikita ko. Hindi ako proud. Nasabihin na, okay, nag-YouTube ako. Sa akin to ha, pero syempre, iba-iba naman tayo ng fulfillment. Hindi ako proud nun. Parang sabi ko, how I wish na na-meet ko si Will. At the time, napakiramdam ko, kahit 6K a month lang ang sahod ko, I was thriving. Because when you do what you love, it feels like you're on top of the world, diba? Exactly. Totoo yun. Kasi 'di ba, kung minsan nga parang okay na kahit hindi ako kumikita dito kasi ang saya-saya ko naman 'di ba? May mga taong gano'n na kapag ikaw yung talaga, yun yung passion mo, no matter what, ano man yung mga offer na yan, eto pa rin ang focus ko. 'Di ba? So andun ka talaga sa radio. Then after dito sa Boost na to for 4 years, what happened na? Eto na. Oo, eto ito na, nandito na ako. Nakapunta na tayo dyan sa may DZMM na dati pa DWPM. Oo, no, there Paano was a naging time. journey diba? mo? Go from dun sa Boost, going here. Oo. Yun ang gusto nilang marinig, ang ating mga listeners. Umikot. Hindi, alam mo, ito naman ang natutunan ko. Kasi di ba sinasabi nila sa buhay, maganda yung wala kang mga connections and everything. Aha. Ako agree ako dyan. I can proudly say na bagamat yes, limitado ang job opportunity sa media industry, nakapasok ako na walang connection. Until, dun sa aking first job, may mga nakilala ako. Yan, sila Sir Nestor. Yung pangalan na yan, di ko yung makakalimutan. Si Nestor, dati nairita ako dyan. Dahil si Sir Nestor kasi is kasama rin po namin dito sa istasyon. If you're wondering sino ang katuwang namin sa paggawa ng mga playlist, isa po siya dyan. So, palakpakan naman natin. Pero yan, alam mo, sabi ko, naiinis ako dyan. Lahat na lang sinisita. Nakakainis yung Masyado matandang yan. Di ba mahigpit? Oo, ganun Oo, talaga ako sa oo. kanya. Normal yun, di ba? May kakainisan ka sa trabaho. Oo, so isa siya sa kinakainisan mo. Oh, pina-HR ko pa yan. De, joke lang. De, sabi ko, lahat na lang nito sinita. Eh, yung sahod ko nga dito, 6K lang. Tapos makasita siya. Akala mo, laki-laki ng sahod ko dito. Pero alam mo minsan, ito yung realization ko, ikaw ka-vibes, kung meron kang kinainis sa trabaho mo. Hindi naman to inis na personal. Inis lang na ano ba, sita. Oo, parang wala ba akong ginagawa? Diba? Minsan talaga, hindi mo alam yung plot Yun twist yung ng buhay. Sila pa yung mga tao na tutulong din Sila sa'yo. pa yung may concern sa'yo. Alam mo, diba? pinamimigay niyan yung resume ko. Parang palengke, nilalakunan. I agree with that. Naku, Oo. napaka ano yan man of ano yan. Yan talagang isa sa masasabi nating Debo? oo, Debo mo, Nestor? Hindi, pero oo. totoo naman. Oo, yan sa Nilako niya. Tapos nagugulat ako. Alam mo yung minsan may katrabaho kong parang ang yabang. Oo. Nasa, yan, kaya ko mga ganyan. Akala mo nagbibiro, laseng. Yung pala, Totoo. akala mo usapang lasing lagi, di ba? Alam mo yung may-ari nangyari? ng bus. Oo. Yung presidente na may-ari ng bus Oo. na nag-pre-preach. O, Yun ang kilala natin. kakilala niya. Sabi niya daw. Oo. Sabi niya, kaya ko, tropa ko yan eh. Hala, nagulat ako nung pinasa niya yung resume ko. Yun ang humarap sa akin. Oo, alam You're mo. hired. Ganun ang boses nun eh. Diba? Oo, na-experience ko kasi Right. nakaharap ko din siya. Diba? Kala mo scammer? Minsan talaga yung mga taong akala mo po kung sino yung mga mukhang yung, hindi. yung akala mo tambay lang. Minsan yun yung mga akala, yung pala yung mas Oo. makakatulong sa'yo. Akala mo yung palakad-lakad lang na wala, Totoo. alam mo, walang kaporma-porma. Pero yung pala yung may pusong mamon, pusong mapagmahal at matulungin. O, diba? Mamon yan. Oo. Pero tigasin sa ibang bagay. Alam ko rin kung saan siya O hindi ko tigasin. baka sabihin nila, inano ko yung tigas, kaya ako tinulungan, hindi po, walang ganun. Eto si Nestor, yan ang kapaproud ko talaga, alam nyo ka-vibes, and Cathy, no, napakaswerte at nakakatuwa yung mga tao na tinutulungan ka, pero walang kapalit. Uso kasi yan o sige tutulungan kita, pero jojowain kita. Oh, Yung yeah. mga ganun, Totoo. yan hindi.
I agree with that. 100% proven yan. Oo. Totoo. 'Di ba? So, kudos to you, Mr. NGD. May anak O, din 'diba? kasi, mga Oo, babae. So, parang ituturing ka talaga niyang anak. Oo, Kapag yun ang nakita niya, nakakatuwa. eto rin kasi naman 'di ba? Sa lahat lang, not just for NGD, but also dun sa mga boss na nakikita yung potential mo, talagang aalagaan ka nila 'di ba? Totoo. Talagang i-build ka nila doon at ilalagay ka kung saan ka dapat. At 'di ba? walang hininging kapalit yan. Tagal ko na tinatanong ano yung favorite or ano yung size niya sa Crocs. Kasi mahilig sa Crocs siya. Never kong nabigyan niya ng anything just sa lahat ng natulong niya sa buhay ko. Kaya alam mo, pag naalala ko siya, like, naiiyak din ako. It's part of the drama. Naiiyak din ako kasi like, thankful ako. Nakakatuwa kasi, at least ngayon magkasama tayo sa trabaho. Natutuwa ako kasi I also learn to value the people I work with. 'Di ba? May mga hindi man tayo minsan makasundo, pero minsan nga hindi mo alam yung plot twist ng buhay. Hindi mo man sila kasundo ngayon pero hindi mo alam pag nakatalikod ka. 'Di ba? They help build your name up sa mga bosses. 'Di ba? Hindi ka man nila gusto kaharap mo, pero Correct. hindi mo alam tinatrabaho ka na nila to help you up. Ang daming Correct. ganyan. Exactly. Daming Kung sino ganyan. pa yung mga tahimik, yun pa yung hindi mo aakalain na tutulungan ka. Diba? Ang kaso nga, yun na nga yung nangyari nga, 'di ba? So nung So what natulungan happened na na? niya After ako, that, nag-text na siya, do you want that? Siniraan. Hindi. Napunta na sa DZMM. So, doon napunta. Na ako, nagko-commentary. Okay. Kasama ko dati si Kong Redon na attorney nung time na yun. Ay, attorney nung time na yun. Hindi pa siya Kong nung time na yun. Kaso, when he became congressman, na-dissolve na yung show namin. Okay. I mean, kami as hosts. So, na-replace. Okay lang naman kasi sabi ko, gusto ko mag-focus dito para bagets-bagets din muna ako, 'di ba? Pero sa time na yun, alam mo yung pinakagusto ko din kasi sa job na yun, bukod sa na-challenge talaga ang utak ko. Kasi one of the things I really, really love is interviewing people. Be it about entertainment, about politics, all the more about politics. Kasi Okay. na-challenge nga ang Exact- utak ko. oo. Sa bahay namin, ang notebook ko sobrang dami. Lahat yun puno. Mas daig ko pa yung nag-lecture. Alam mo, mas marami pa ako na-lecture nung graduate na ako kaysa nung nag-aaral ako. Kasi nung nag-aaral ako, wala akong notebook, isa lang. Hindi pa ako nagsusulat. Okay. Diba? Pinipicturean ko lang ng tablet ko, Jumbo. Ano ba yung notes mo? Minsan pag masungit pa yung kaibigan ko, ako pa yung nagtatampo na hindi niya pinapapicture sa akin. napapicturean, Kapal ang mukha ko, 'di ba? So yun, I met a few people, 'di ba? Dami diyan. Syempre yung mga ini-interview nyo and everything, nagiging friends mo rin sila. Eventually nagiging connections mo din. Yun naman din talaga yung mahalaga. So ang dami ko rin natututunan sa kanila. sa tingin mo ba, nung pagiging taong radyo mo, masasabi mo ba na nakuha mo na yung fulfillment or yung inaasam-asam mo na success? Oo, we go back to that question again na kanina sinabi ko nga, 'di ba? Ngayon naman dito sa punto ko, yun yung bago, 'di ba? Ako, ina-anticipate ko na rin ulit na hindi pa ito. Okay. Kasi ano yun, dami pa pwede mangyari sa mundo. Pwedeng bukas maka-receive ako ng tawag, tapos aalis na. Hindi, joke lang, ako alis. Pwede maka-receive ako ng tawag, tapos ganito na yung magiging changes sa buhay. Pwedeng, di ba, yung station, gawing ganito, ganito ka, ganyan. Syempre, ano yan i-help ninyo yung isa't isa. Balanse yan. Ikaw, ito yung gusto mo para sa sarili mo, yung career mo, pero minsan, may mga mas matataas na mas may tenga, mas may mata, sa kung ano yung tingin nila mas okay para sa'yo. At yun yung mahalaga, yung nakikinig kayo sa isa't isa. Exactly. Nakikinig sila sa inyo at higit sa lahat, nakikinig ka rin sa kanila. Tama, kasi you learn from each other. Oo, yun ang Diba? gusto ko naman din dito. Correct. Sa last part ng story mo, ng kwento mo kanina dun sa letter na binasa ko, dun sa dami ng achievements mo na, of course, 'di ba, from masa to high-end, and then from AM going to FM, and both AM and FM, ang dami mo ng pinagdaanan, DJ Alex, at your age now, 'di ba? So parang isa ka na talaga sa parang, alam mo yun, veteran kung matuturing. Kasi 'di ba, ang dami mo ng struggle sa radio, paano mo narating yan. Pero, syempre, hindi naman agad-agad kapag nasa tagumpay ka, lahat nakangiti Oh, sa'yo yeah. Masasabi mo ba, di ba? Kasi nga, di ba, you're sharing your achievements sa social media. Ano yung mga naging struggle mo at ano yung natutunan mo doon? Na, teka lang, eto pala itong mga ginawa ko, tapos eto lang pala din yung mapapala ko. Oo, alam mo, ang ganda naman yung tanong mo na yan. Kasi dyan na nga pumapasok yung between walang ningning. Hindi yun, totoo yan. Kasi I started 18. 28 na ako ngayon. So parang magta-10 years na pala ako. Diba, not all people Oy, same with me. I started 18 also diba, when I entered radio. appear. Hindi naman lahat has that privilege
to land their dream job as their first job. Correct. But we were lucky. Ibig sabihin, may mga tao din talaga masasabi mo, pinanganak tayo para dito. Kaya kahit na anong gawin ng tadhana, anong sabihin ng ibang tao para ialis ka dyan, kapag plano sa'yo ng Diyos na ilagay ka dyan at gagamitin ka niyan para magbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Amen? Amen. Hindi tayo mawawala dito. Naniniwala ako dyan. Kahit na ano pa mangyari sa earth, 'di ba? Kahit na magsira-sira pa and everything. Ako, tama ka naman, no? Let me answer that straightforward. Yung time na tama ka, nagsha-share ako ng mga, alam mo yun, achievements lang. Hindi pa naman malaki. Sabi nga nila, 'di ba, malayo na. Pero malayo pa ho. Kumbaga, unti-unti pa lang. Sabi ko nga kala Sir Randy, ito yung time na nakaka-grocery na ako ng may membership. Yung dati dyan lang sa tabi sa convenience store. At least ka ako ngayon, because of the job you gave us, nabigyan din kami ng purchasing power. Kahit papaano, di ba? Kaya yun lang, yung iba, alam mo yun, pag hindi nila matanggap na, ba't kaya niya na mag-grocery sa ganyan? Hindi pa naman ako nag-grocery abroad. Magulat kapag sa Europe na ako nag-grocery. Abangan. Magulat kapag sa Europe na ako nag-grocery, doon tayo matakot, di ba? Pero yung dyan lang naman, kasi minsan yung mga small achievements mo, hindi komportable ang ibang tao. Correct. Ang natutunan ko siguro, if there's one thing, may mga ibang tao na nakangiti sa harapan mo. 'Di ba? When you say or when you tell them about good stories of your life, pero pagtalikod nila, iba na. Ako, don't get me wrong, hindi ko inilalayo yung sarili ko sa ganyang emosyon. I believe that all people are vulnerable of feeling jealous. Kahit ako maniwala kayo, naiinggit din ako. Pero kailan ito nagiging mali is when you act on it. At kapag nag-isip ka na ng masama sa kapwa mo, 'di ba, na naiinis ako. Hindi ko na matake, hindi ko na kaya. Hihilahin kita pababa. Ganon. Oy, yung mga hitik sa bunga yun na yung na mali. hinihila pababa. Correct. Oo, yun na talaga yung masama. Kaya, syempre, 'di ba, isipin na lang din natin, ang buhay naman din talaga is may karma. Pero, kapag, ito nga lagi ko sinasabi, the moment na maramdaman natin yung inggit, kahit ako, hambawa, nakita ko, sexy naman ito, baka ipagpalit ako ng crush ko dito. Paano na yan? Anong gagawin ko? Anong gagawin? Pero isipin mo, ipagdasal mo yung nararamdaman mo, Lord, ayoko ng ganitong feeling. Alam kong meron kang ibang plano para sa akin. So sana hindi ko ito maramdaman. Sana ibigay mo na sa akin yung para sa akin. Kasi I believe when you have all the blessings in the world, parang mahihirapan ka ng tumingin sa iba at sabihin, bakit sila meron? Kasi parang nakakahiya nang mag-complain kay Lord na, naiirita ako dyan. When you have everything, diba? Very nice, very nice. Totoo naman yan, diba? And this one, before natin i-proceed dun sa ating yung favorite, one of your favorite song. Alex, marami ang pinagdaanan mong bashing. Ganyan, yung mga pag-judge sa'yo. I think Pretty Boy Tonyo yesterday then shared na ang dami niyang, alam mo yun, minaliit siya. And also, ikaw naman, you've mentioned na ang dami, siyempre, may ka mag-post sa social media. Alam mo naman sa panahon ngayon, ang dami ng bashers, diba? Ang bilis maapektuhan ng tao. Even me, alam mo yung kapag may makita ka lang na merong sinabi sa'yo na hindi maganda, di ba naapektuhan ka? What more pa, ikaw nakilala ka na, not just on radio, not just on TV, but also on social media. Ano yung, paano mo nilabanan yung mga bashers na ganyan and paano ka nagpakatatag para hindi mauwi dun sa mga nangyayari ngayon na, alam mo yon, na hindi maganda? Tita girl, ito na nga, Tito Boy. Hindi, I love how you framed the question. No? Kasi para naman sikat na ako kung ma-frame mo Siyempre, yung tanong. para maganda, medyo diba? ano lang naman. Alam mo, sabi ko nga, gusto kong matuwa. But then at the same time, not gonna lie, na ano talaga ako, nalungkot ako ng sobra. Lalo nung, ito didiretsuhin ko na, di ba, na may mga kumalat sa akin, sa Reddit. Search na lang kasi nandiyan pa, ayaw nila i-delete. Ewan ko ba, mahal na mahal nila ako. Siyempre, nung una natuwa ako. Then nasaktan ako nung una. Pero, alam mo, pag gusto kong paligayahin yung sarili ko, hindi. It's a sign na medyo sumisikat na tayo dati. Naman, ang tagal ko na rin naman nagdi-DJ, magta 10 years. Wala nang isa sa amin sa Bulacan na hindi ko kaibigan. Yung nakakakilala na ito yung ginagawa ko, di ba? Pero nung kumalat yun, ay talaga ba? Yan ba yun? Nag-ano pala siya? Yan pala yung trabaho niya. So parang naging introduction sa akin yun. Yun nga lang, naging mali, di ba? Naging tungkol sa kasinungalingan. Pero ako, sabi ko nga, iiyak mo yan, di ba? All the bashing, lalo pag madadama yung pamilya mo. Pero feeling ko, tinuturuan lang ako ni Lord. Hindi sa sinasabi ko, inalaw yan ni Lord or siya ang may pakana nito, di ba? Si Lord na naman sisisihin. Hindi. Ang feeling ko na lang, inalaw na lang din itong mangyari because
because the Lord wants to teach me something before I step into the new chapter of my life. Kasi 'di ba, sasabihin niya paano ko ba 'tong matuturo sa iyo? Paano ko ba ituturo sa iyo na ingatan mo naman 'yung sarili mo, 'wag ka nang masyadong maingay, 'di ba? Keep your life private kasi yan ang pinakamalakas na Correct. power that you can have, 'di ba? Yung secrecy, yung privacy. So siguro tuturuan na lang kita, 'di ba? O ito, nangyari sa at least alam mo na. Kasi feeling ko, tama ka hindi pa dito nagtatapos. Naniniwala akong dadalhin pa ako ni Lord somewhere na mas malaki ang gampanin na kailangan ituro niya na sa akin to ngayon pa lang. Para kapag nangyari na yun in the future, Ready ka na. handang-handa na. Ay, nakataas ang Oo. chin up. Ganyan. Oo. So, ayun. Very Yun na lang nice. yung iniisip ko ngayon. Oo, kasi yan talaga hindi natin maiiwasan ngayon. Lalo na with the presence of the social media, ang dami nang naapektuhan. Mental health, yung anxiety, depression, stress, nagsasama-sama na yan. Diba? Ginusto ko na lang nun na ayoko na. Oo, kasi ako, very open naman ako about sa mental health and everything. I think that was the perfect time also to talk about it, di ba? May stigma pa rin kasi dyan. Oo. Alam mo, when you let other people know, let's say in the company, sa mga kaibigan mo, na alam mo, clinically diagnosed ako, kulang ka sa dasal, everything, ganyan. Pero hindi kasi ibig sabihin na pag-usapan natin yung mental health. Negative agad. 'Di ba? Minsan pwede nating pulutin. Ano ba yung maganda? Yun na lang iniisip ko din. Tignan mo lagi yung brighter side, diba? Oo. Kapag kasi doon lang nag-focus ka lang doon sa negative na pwedeng ihatid ng mental, yung mangyayari, diba? Doon ka lang magpo-focus sa negative. Ang daming nag-a-aspire to be like you. Of course, like, Siguro. 'di ba, na maging isang magaling na DJ, 'di ba, AM, FM, announcer, 'di ba? Ano yung ma-advise na mabibigay mo for those who are aspiring to be like you? Ay, thank you naman. Ganon. Lahat ba ng parte? For those aspiring to be, syempre, what they want to become, yung pangarap ninyo talaga, in particular, yung maging broadcaster, ipagpatuloy nyo lang kasi mahirap. Alam nyo, ang daming intragera kahit saan. Hindi na ako nagiginega. Totoo ito. Maski hindi pa sa media industry yan, kahit saan makakatagpo kayo ng kontrabida sa buhay ninyo. Pero isipin mo, 'di ba, kung paanong inakala ko rin noon, itong isang taong ito, aka Nestor. Kontrabida, lagi na lang ganito. Pero minsan may ituturo pala sa'yo at hindi mo alam yung presence niyang taong yan sa buhay mo, yung magdadala pa sa'yo sa lalong mas malaking tagumpay. Kaya sige, mainis ka ngayon sa mga kasamahan mo, magalit ka kung magalit ka as long as you don't act on it at huwag ka maninira ng kapwa mo. Pero marirealize mo rin na nangyari at inalaw ng Diyos na makilala mo yung mga tao na yan. Dahil dadalin ka niya dun sa rurok ng tagumpay with the help also of those people. Kaya wag kang, hindi, kaya ko to on my own. Hindi. Palagi with the Kailangan help pa of rin. everyone. Yeah. Wow. Sa totoo lang. Kasi kung di naman ako na-imbierna sa'yo, hindi ako matcha-challenge di ba? Correct. Oo. diba? So thank you pa rin for helping me. Wow. Na-i-up yung aking spirit at i-up yung aking motivation sa sarili. Thank you so much, DJ Alex, Thank you. 'di ba, for sharing your story with us. Talaga naman iba yung pinagdaanan, pero eto't matatag pa rin. Sabi nga nila 'di ba, kung minsan ang tagumpay ay unexpected, Yeah. 'di ba, na darating sa iyo. Congratulations. Syempre sa mga pinagdaanan mo at still matatag ka pa rin, 'di ba? Oo. Nandyan ka pa rin. Ayan, i-plug lang kung ano kailan ang mapapakinggan kanila. Oh yes, syempre regular po tayo 10 to 12 in the afternoon sa playlist mo play ko, and on weekends syempre evening tayo 6 to 10 sa Heart Speaks. Pero abangan nyo kasi ngayong anniv natin. Ako, Ay, kaabang-abang. may mga surprise at pasabog Correct. tayo. Again, ka-vibes, the Radio Princess, Alex Baltasar. Thank you. Ayan, thank you so much, DJ Alex. And of course, sabi mo nga, ano mang mangyari sa buhay natin, hindi natatapos dito lang yon. May bashers man, may mga negative man, meron din namang mga mabubuting tao na nandyan lang din nananahimik at willing tumulong sa'yo. Kaya nga sabi mo, dapat patuloy lang. Ang pangarap. Ang kinuwentong live ng ating guest DJ na si DJ Alex Baltasar. Ayan ha, sabi nga 'di ba? Naniniwala ka ba na minsan unexpected ang tagumpay? Katulad na lang sa kanya na hindi niya inakala na tatawagan siya ng 2 radio station. Mamimili ka ngayon kung saan ka, 'di ba? Pero eto nga, 'di ba? Hindi lang basta siya DJ,
naging AM announcer din. Yung journey ni Miss Alex ay magtutuloy-tuloy lang, Kathy G, dahil hindi naman natatapos talaga dun eh. Yung alam mo yun na parang feeling mo, eto na-reach mo na, pero teka lang, you're aiming pa ng meron pa, baka meron pa, 'di ba? Nakatutok ang buong Rosario Cavite. Sabi ni Adrian Sabroso. Ayan. I'm very proud of my darling Alex. Love na love ko talaga. Ayan. Thank you so much, Adrian. Miss Altesa Sino Cruz, naniniwala po ako na sa unexpected kung kailan mo hindi inaasahan, dun biglang darating ang tagumpay sa iyong buhay. Thank you and God bless you always. Pabati po apo ko. Happy blessed birthday, Jamela Joy Sino Cruz. Happy birthday. And Miss Gloria King Michano, sabi niya, ganda ng story ni DJ Alex. Magandang hapon po. Story ni Alex Baltasar. Ang ganda niya. Totoo naman. Shout out po sa Dragon Lotus Liner Corporation. Biyahing Sapang Palay, PITX via Quezon Avenue. Tune in po sa Love Me Kathy G. Thank you so much. Ayan, sa inyo pong pakikinig. Roger Osoteo, hello sa'yo. William Mortel, opo, minsan kasi unexpected po. Kusa na lang po siyang darating. Ayos po palang story ni DJ Alex. Oo naman, diba? And good afternoon, Kathy G. And for DJ Alex, for me, yes po, naniniwala po ako sa unexpected na tagumpay. Grabe ang ganda ng story ni DJ Alex. Na-realize ko sa story ni DJ Alex na kahit magaan or mahirap, kapag gusto mo ginagawa mo, magiging masaya ka. Totoo naman po yan. Diba? Oo. Thank you, Miss Sari Lerma, 224. Hello, Miss Kier Mondoyo, Conrad Cruz, Ainsi Prado, Chris Cortez standby. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan dito po sa Love Me Kathy G. Kaya walang BBTU ka-vibes. Diyan ka lang ha. Smile ka lang at manatiling nakatutok. Dito lang po sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love Me, Kathy G.